Naririnig ko na naman ang tilaok ng manok ng kapitbahay namin. Tunog ng mga bangkang papalaot at hampas ng alon sa tabing dagat. Umaga na naman. Panibagong araw. Hindi naman talaga kami dito nakatira. Pumupunta lang kami dito once or twice a year para magbakasyon ng pamilya ko. Pero ngayon, mukhang magtatagal kami dito. Matunog na kasi ang balita na kalat ng virus na pumapatay sa sinumang madapuan nito sa buong mundo. Balita na kasi sa telebisyon at radyo na magla-lockdown na. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi na rin sa buong mundo. Kaya mas minabuti ni na mama at papa na dumito sa rest house namin sa probinsya para siguradong kami lang ang tao sa paligid. Nakahiga lang ako sa kama ko. Wala pang ganang bumangon kasi unang-una, wala naman akong gagawin kundi umikot sa buong bahay. Nakahiga lang ako sa kama ko. Hindi na kasi ako dinalaw ng antok simula nung magising ako kaninang 3:22 ng umaga. Sakto yon. Pagtingin ko sa cellphone ko na wala namang silbi dahil wala namang signal, na ang nagiging papel na lang ay pang selfie at pang video. Hindi ko man lang matawagan o mai-text ang syota ko para kumustahin kung ano na bang kalagayan niya. Kaya pinagmasdan ko na lang ang larawan naming dalawa na ginawa kong wallpaper. Namimiss ko na ang palagi naming ginagawa sa tuwing magkikita kami. Ilang linggo na rin ang nakalipas nang huli kaming magkita. Dahil na rin sa mga na-imagine kong mainit na tagpo naming dalawa ng syota ko, uminit ang katawan ko. Naramdaman kong nagising ang alaga ko. Unti-unting bumaba ang kanang kamay ko pababa sa kinaroroonan nito. Para na itong bakal sa tigas. Dahan-dahan kong ibinaba ang suot kong underwear. At doon ay pinaligaya ang sarili habang hawak ang cellphone ko sa kaliwang kamay. Habang pinagmamasdan ng larawan ng aking syota na si Ayesa. Nang matapos ang mainit na tagpo na iyon, hinayaan ko munang ipahinga ang sarili ko. Inabot din ako ng halos 2 oras na paikot-ikot sa kama ko. Narinig kong may inginan ng gagaling sa may kusina namin. Malapit lang kasi ang kwarto ko sa kusina, kaya kung may ingimanan ng gagaling dito, maririnig ko. Naisip ko na baka si mama iyon, kasi siya lang naman ang maagang nagigising sa amin para maghanda ng almusal. Mula sa kwarto ko, naamoy ko ang niluluto ni mama na sinangag. Samahan pa ng pinipritong tuyo at aroma ng brewed coffee. Dahil sa mga mapangakit na amoy na talagang nagpakalam ng sikmura ko, napabalikwas ako ng bangon mula sa kinahigan ko at dumiretso sa kusina. At hindi nga ako nagkamali. Nadatnan ko si mama na inilalapag ang mga plato sa mesa. "Good morning, ma," bati ko habang papalapit sa kinaroroonan nito. "Good morning, ma." Bati din ang kapatid kong bunso na si Mark na hindi ko na malaya na kasunod ko lang pala. Sabay kaming dumulog sa mesa ni Mark nang mapansin kong wala pa palang plato para sa aking nakalaan. Ma, excuse me. Pahingi naman akong plato, please." Hindi yata ako narinig ni mama sa sinabi ko dahil patuloy lang ito sa ginagawa niyang pagsasandok ng kanyang mga niluto. "Ma, paano ako kakain kung kutsara lang wala ako dito? See?" Nga pala, kakaunti na lang yung stock natin ditong pagkain. Gisingin mo na nga yung papa mo para makapag-almusal na. Dahil pagkatapos naming kumain, pupunta kami sa palengke, dyan sa bayan para mamili ng mga kailangan. Buti na yung madami tayo ditong stocks dahil, ay nako, balita ko, matagal daw ang magiging lockdown. Mahirap nang maubusan sa kalagitnaan. Utos ni mama kay Mark habang inilalagay niya yung plato at kubyerto sa harap ko. "Sige po ma, pagkatapos ko po kumain." "Anong pagkatapos kumain? Ngayon na! Para na rin sabay-sabay na tayong mag-almusal. Dalian nyo na, bilis na."
Natapos na kaming kumain ng almusal. Medyo napadami ang nakain ko kaya nagpaalam ako kay na mama na babalik muna sa kwarto. Pero walang naging sagot ang mga ito. Nang malapit na ako sa pinto ng kwarto ko, nilingon ko ang mga ito para sabihin na kung kailangan nila ako, katukin lang ako. Pero pagtingin ko sa kinaroroonan ng ginamit kong plato at kubyertos, parang hindi ito nagalaw. Ni wala man lang makikitang sebo sa ibabaw ng platong kinainan ko, tanda na may kumain dito. At ang mga kutsara at tinidor ay hindi man lang nagalaw sa tigkabilang bahagi ng plato. Sa isip ko, ang bilis naman yatang naligpit ni mama ang kinainan ko at napalitan. Pero pinagwalang bahala ko na lang yon. Ang mahalaga naman busog na ako. Dahil na rin siguro sa sobrang kabusugan, nakatulog muli ako sa kwarto. Nagising na lang ako ng mga bandang pahapon na. Lumabas ako ng kwarto para tingnan kung dumating na si mama. Wala pa rin ang mga ito. Siguro hindi pa rin tapos sa pag-groceries nila. Binili na yata ang laman ng buong grocery sa sobrang tagal bumalik. Napagpasyahan kong maglakad-lakad na muna sa tabing dagat para makalanghap ng sariwang hangin. Hindi na ako nagdala ng tsinelas para mas maramdaman ko ang buhangin sa mga nilalakaran ko. Malinis naman ang buhangin doon, kaya sigurado akong imposibleng masugatan ng mga pako. Habang binabaybay ko ang tabing dagat, may naulinigan akong mahinang boses na tumatawag sa pangalan ko. Rinig na rinig ko ito dahil parang nasa tabi lang ng tenga ko. Ian. Ian. Ian! Dinig kong tawag ng isang babae, kaya napalingon ako sa pinanggalingan ko. Pero wala naman akong nakitang isang babae o kahit sinong pwedeng tumawag sa akin. Pamilyar ang boses. Pero sa isip ko, napaka-imposible naman na makarating siya dito dahil nung umalis kami sa Maynila, hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Pero ang mas ipinagtaka ko, nang tumingin ako sa mga nilakaran ko, wala akong nakitang bakas. Ni isang footsteps ay wala kang makikita sa buhangin na napaka-imposible naman dahil isang direksyon naman ang pinanggalingan ko. At sigurado naman akong malayo ako sa tubig para mabura iyon ng alon. Ano bang nangyayari? Dala ba ito ng gutom dahil nalipasan ako ng tanghalian? Dahil hindi pa nakakabalik si mama mula sa pamimili? Nagmadali akong bumalik sa bahay. Ang kaninang marahang lakad, ngayon ay halos takbuhin ko na. Hindi ko na nilingon ang mga dinaanan ko. Sakto naman na malapit na ako sa bahay, natanaw ko ang kotse ni mama na papasok sa gate ng bahay namin. Nang nasa loob na ako ng bahay, naabutan kong ibinababa ni mama at papa ang mga pinamili nila. Tutulungan ko na sana sila, pero dahil sa nangyari sa akin, gusto ko munang kumain. Baka kasi dala lang talaga ng gutom iyon. Mamaya na ako tutulong pagbababa ha. Meron ka bang nabili dyan na ready to eat? Tinapay, chips or kahit dilata na food? Basta solve na yun, okay na yun, meron ba kayo dyan? Ilang segundo din ang lumipas habang hinihintay ko ang sagot ni mama. Pero wala itong naging sagot sa tanong ko. Siguro hindi lang ako narinig kasi abala sila sa ginagawa nila. Inulit ko ang tanong ko at sa pangalawang beses, medyo nilakasan ko ito. Ma, wala ba kayong binili dyan na pwede nang makain kasi gutom na ako eh. Wala pa kaming tanghalian dito. Pero sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman ako nito pinansin. Bagkus ay dumiretso lang ito sa kusina, bit-bit ang mga pinamili. Ibinaling ko ang pansin ko kay Papa na nooy may pasa na isang sakong bigas. Tinawag ko din ang pansin nito pero pareho ni Mama, wala itong ipinakitang reaksyon. Nakita kong papalapit si Mark kaya sinalubong ko ito para tanungin. Pero abala ito sa hawak na cellphone na may suot pang headset sa tagkabilang tenga
Kaya hindi din ako nito napansin. Dumiretso lang ito sa kwarto niya. Patakbo kong pinuntahan ang kinaroroonan ni Mama para alamin kung ano ba talaga nangyayari sa kanila. Naabutan ko si Mama at Papa sa kusina na inaayos ang pinamili nila. Ano bang nangyayari sa inyo? Pinagtitripan niyo ba ako? Ma! Pa! Ano? Pero kahit anong sigaw ko, hindi man lang sila natitinag sa kinatatayuan nila. Ni hindi man lang sila lumilingon sa akin. Abala pa rin sila sa pagsasalansa ng pinamili nila. Sumasakit na ang ulo ko sa kakaisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa pamilya ko. Bakit hindi nila ako pinapansin? Bakit nila ako binabaliwala? Bakit parang kung ituring nila ako ay parang hindi nila nakikita? Parang isang kaluluwa. Oh wait. Patay na ba ako? Pero wala akong maalala. Bakit wala akong maalala? Bakit? Bakit? Akma ko na sanang lalapitan si Mama at Papa nang biglang parang may itim na likido na unti-unting kumakalat sa bawat sulok ng bahay. Ang lahat ng madaanan nito ay naglalaho at nagiging isang madilim na kawalan. Nagmula ito sa bandang ulo na ni Mama, pero parang hindi nila ito nakikita. Parang mauubusan ako ng hininga sa nasasaksihan ko. Palapit ng palapit ang itim na likido kina Mama at Papa. Hahakbang na sana ako papalapit sa kanila pero hindi ko na malaya na umabot na pala ang likido sa paanan ko at para itong nagsilbing pandikit dahil nahihirapan akong ihakbang ang mga paa ko papalapit sa mga magulang ko. Unti-unti na ngang nilamon ng itim na likido ang mga ito. Ang tanging nagawa ko na lang ay sumigaw habang pilit umaabot sa kawalan dahil naglaho na ang lahat. Nilamon na ng dilim ang nasa paligid ko kasama ang mga magulang ko. Narinig ko na naman ang tilaok ng manok ng kapitbahay namin. Tunog ng mga bangkang papalaot at hampas ng alon sa tabing dagat. Umaga na naman. Panibagong araw. Nakahiga lang ako sa kama ko. Wala pang ganang bumangon kasi unang-una, wala naman akong gagawin kundi umikot sa buong bahay. Nakahiga lang ako sa kama ko. Hindi na kasi ako dinalaw ng antok simula ng magising ako kaninang alas 3:22 ng umaga. Sakto pagtingin ko sa cellphone ko na wala namang silbi dahil wala namang signal, na ang nagiging papel na lang ay pang selfie at pang video. Pinagmasdan ko na lang ang larawan namin ng syota kong si Ayesa na ginawa ko pang wallpaper. Namimiss ko na ang palagi namin ginagawa sa tuwing magkikita kami. Isang linggo na rin ang nakalipas nang huli kaming nagkita. Dahil na rin sa mga na-imagine kong mainit na tagpo naming dalawa ng syota ko, huminit ang katawan ko. Naramdaman kong nagising ang alaga ko. Unti-unting bumaba ang kanang kamay ko sa kinaroroonan nito. At nang matapos ang mainit na tagpo na iyon, hinayaan ko munang ipahinga ang sarili ko. Inabot din ng halos 2 oras na paikot-ikot ako sa kama ko. Narinig kong may ingay na nanggagaling sa may kusina namin. Naisip ko na baka si Mama iyon kasi siya lang naman ang maagang nagigising sa amin para maghanda ng almusal. Mula sa kwarto ko, naamoy ko ang niluluto ni Mama na sinangag. Samahan pa ng pinipritong tuyo at aroma ng brewed coffee. At dahil sa mga mapangakit na amoy na talagang nagpakalam ng sikmura ko, napabalikwas ako ng bangon mula sa kinahigan ko at dumiretso sa kusina. Hindi nga ako nagkamali
Nadatnan ko si mama na inilalapag ang mga plato sa mesa. Good morning, ma. Wait. Parang nangyari na to. Ano to? Deja vu? Bulong ko sa sarili ko at parang alam ko ng susunod na mangyayari nang lumingon ako sa may bandang likuran ko. At hindi nga ako nagkamali. Dumating ang kapatid kong si Mark. Good morning, ma. Pansamantala akong natigilan at nag-isip. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na nangyari na ang mga ito. Nasa kalagitnaan na ako ng pag-iisip nang marinig ko ang boses ng isang babae na para bang nasa tabi lang ng mga tenga ko ang mga bibig nito. Kian! Lumingon ako pero wala akong nakita. Inikot ko na ang aking paningin pero wala talaga akong ibang tao na makita. Nakita ko naman sina Mama at Mark na abala sa pag-uusap sa mesa. Napadako ang tingin ko sa may wall clock. 3:22 pa rin ang umaga. Hindi gumagalaw ang pangsigundong kamay nito. Sira bang orasan namin? Kinapa kong cellphone ko. Pareho din ang oras ng nasa wall clock namin at hindi din ito nagbago simula nang magising ako. Hindi naman maaaring tumigil din ang oras sa phone ko. Napaka-imposible. Mula sa kinatatayuan ko, narinig kong nagsalita si Mama. Nga pala, kakaunti pala yung stock natin ditong pagkain. Ay, gisingin mo na nga yung papa mo para makapag-almusal na dahil pagkatapos namin kumain, ipupunta na kami sa palengke sa bayan para mamili ng mga kailangan. Buti na yung madami tayo ditong stocks. Eh, naku, balita ko kasi matagal daw magiging lockdown. Mahirap nang maubusan sa kalagitnaan. Utos ni Mama kay Mark habang inilalagay ang plato at kubyerto sa lugar kung saan sana ako uupo. Sige po, ma, pagkatapos ko po kumain. Anong pagkatapos kumain? Ngayon na, para sabay-sabay na tayong mag-almusal. Bilisan nyo na. Dahil sa mga narinig ko at sa mga eksenang nakita ko, nakasisiguro na ako na naulit talaga ang mga pangyayaring ito. Ano bang nangyayari? At ano ba nangyayari sa akin? Paulit-ulit kong tanong sa sarili ko na kahit siguro sino ay may hirapang sagutin. Gulong-gulo na ako. Litong-lito na ang isip ko. Ma! Mark! Ma! Mark! Paulit-ulit kong tawag sa dalawa pero ni hindi man lang ito lumilingon sa kinaroroonan ko kahit pasigaw ko na silang tinatawag. Nakita kong tumayo si Mark sa kinaupuan niya at patakbong patungo sa akin. Pero laking pagtataka ko kahit malapit na ito sa kinaroroonan ko. Hindi malang ito nagbagal sa pagtakbo. Hindi malang ito huminto. At ang mas lalong nagbigay ng sindak sa akin ay nang tumagos ito sa katawan ko. Patay na ba ako? Karalawa na lang ba ako? Hindi. Paulit-ulit na tanong ko sa sarili ko habang gulat na gulat sa nangyari. Napasalampak na lang ako sa sahig habang unti-unting nangingilid ang aking luha. Bigla akong natauhan ng biglang nagdilim ang sahig na kinasasalampakan ko. Parang may umagos ditong itim na likido na kahit anong gawin ko ay wala akong makita kahit ang sahig na kinalalagyan ko. At nang madako ang tingin ko sa kinaroroonan ni Mama, wala na ito dahil nilamo na ito ng itim na likido. At ng oras na yon, para na akong nasa kawalan. Nilamo na ng itim na likido ang paligid. Pero naririnig ko pa rin ang tawag ng isang boses ng babae na pamilyar sa akin. Pero hindi ko lang maalala kung sino.
ka ba? Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Bakit mo kinuha ang pamilya ko? Ibalik mo sila! Parang awa mo na! Ibalik mo sila! Nakaramdam ako ng matinding puwersa sa aking dibdib. Para akong aatakihin sa bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako halos makahinga. Pinilit kong gumapang pero hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil pawang kadiliman lang ang nasa paligid ko. Isinigaw ko ang ngalan ng aking mga magulang at kapatid ko pero walang sumasagot. Sapo-sa po ang aking dibdib sa sobrang bilis ng tibok ng aking puso. Hanggang sa tuluyan na nga akong napahiga sa sahig dahil sa hirap na nararamdaman ko. Paulit-ulit iyon hanggang sa mawalan ako ng malay. Nang magkamalay ako, nakahiga ako sa isang kama. Nang inilibot ko ang paningin ko, napapalibutan ako ng mga nurse at isang doktor. Sa bandang paanan ko naman ay si Ayesa, ang aking girlfriend. Umiiyak ito habang yakap ng kanyang kaibigang si Kay. "Welcome back, Mr. Domingo." Wika ng doktor na nasa may bandang kanan ko habang iniilawan ng isang maliit na flashlight ang mata ko. Agad namang lumapit sa akin si Ayesa at hinawakan ang aking kamay. Umiiyak ito habang nakatitig sa akin. Ayesa. Salamat sa Diyos at ligtas ka na. Gusto ko sanang sumagot pero nahihirapan ako. Dahil siguro sa malaking tubo na nakasaksak sa bibig ko. Kaya tanging ungo lang ang naisagot ko dito. Pero parang nahulaan naman na Ayesa ang gusto kong itanong kaya ikuwinento niya ang lahat ng mga nangyari. 3 years ka ng comatose, babe. 3 years na rin ang nakakaraan nang mangyari ang car accident yun ang buong pamilya mo. Babe, huwag ka sanang mabibiglap. Matagal bago nasundan ang mga sasabihin niya. Pero parang alam ko na ang mga susunod pa niyang sasabihin. Ikaw lang yung nakaligtas sa aksidente. Ikaw lang yung nakaligtas. Nasawi ang mga magulang at ang kapatid mong si Mark. Nang pauwi kayo sa rest house niyo sa Quezon Province. Sumalpok yung sinasakyan niyo sa isang truck na nagde-deliver ng troso. Hindi na kayo nakarating. Ang sabi sa investigasyon, 3:22 daw ng madaling araw nangyari yung aksidente. Lasing daw yung driver ng truck. Otomatikong tumulo ang luha ko sa mga ikwinento ni Ayesa. Alam ko sa isip ko na iyon ang nangyari. Pero mas pinili kong kalimutan ang lahat. Kaya nakulong ako sa isang panaginip na kasama ko ang pamilya ko na masayang nakarating sa destinasyon namin. Alam mo ba, babe? Hindi ako halos umalis sa tabi mo habang nandito ka. Ayaw kitang iwan kasi ayaw ko din na iwan mo ko. Ilang beses ka nang munti kang mawala sa akin. At sa tuwing kinukumpulsyon ka, hinahawakan ko lang yung mga kamay mo. At paulit-ulit kong tinatawag yung pangalan mo. Sa tuwing gagawin ko yun, humihinahon ka. Babe, huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal kita.
Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Please. Mangako ka sa akin. Mangako ka sa akin na lalaban ka. Iniisip ko pa rin na kung panaginip pa ang mga nakita ko. Hindi ko naman masasabing panaginip iyon dahil parang ipinagpatuloy lang namin ang naantalang pagpunta namin sa rest house namin sa Quezon Province. Gusto kong balikan ang oras na kasama ko ang pamilya ko. Pero paano? Dahil sa panaginip na iyon, ako ang multo. Dahil hindi nila ako nakikita, ni hindi ko sila mahawakan at mayakap man lang. Hindi din tumatakbo ang oras. Paulit-ulit lang din ang mga nangyayari. Nakakulong kami sa panahon na sana ay pinakamasaya namin bakasyon ng pamilya. Kung hindi pa ako inatake sa puso at muntikang mamatay, malalaman ko ba na nakakulong ako sa isang panaginip na ako ang multong hindi matahimik? Kung hindi ko pa naririnig ang mga tawag ni Iyesa, hindi pa ako magigising sa katotohanan. Sana sinulit ko ang panahon na kasama ko ang pamilya ko. Kaya sana makabalik ako sa panaginip na iyon kung saan kasama ko sila. Kahit sa huling pagkakataon, para makahingi ako ng tawad at masabi kong mahal na mahal ko sila.